to 20. Nihawa man ta sa atong lesson dirita sa by honoring church leader. So diha to ang text karon. So 1 Timothy chapter 5 verses 17 to 20. Makita ang tanan? Amen. Ato ning basahan responsively and then all together sa verse 20. Okay, at magampo sa ta before nato basahon ang pulong sa Ginoo. Let's pray. Ginoo, salamat Ginoo sa imong kaayo. Nindot kayong panahon, walay ulan. Salamat sa matagusa nga nakaabot diri sa imong simbahan, Lord. Gipili nila sa ilang oras mosayo para maminaw ang pulong, magtuon sa imong pulong. O dear Holy Spirit, gahampo mi nga amo ning makatunan, ma-apply sa imong kinabuhi. And always may ma-reminded Ginoo sa prinsipyo nga imong gihatag diri sa Bible. We pray God, ikaw mag-bless sa matag-usa, ang kasing-kasing o gahuna, ang mahimong receptive sa imong pulong. Just name we pray, Amen. Okay, verse 17, and then dunganan nato sa verse 20. Verse 17, ingon diri, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Verse 19, against an elder receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. 20, them that sin rebuke before all, that others also may fear. Okay, makalingkod. Thank you. So, review lang tagamay. Work back sa inyong lessons sa nadia sa inyong handouts. So, passing on good manners. Ang saga ito, number 1, by honoring others. So, in that way, makapasta sa good manners by honoring others. Usa diha is honor elders by correcting with respect. So, with respect to gyapon. So, despite sa inyong agreement, nagkasinabot ba mo or dili, dapat with respect. Amen? Tigulang ba na siya or dili, dapat with respect. And then sa ikaduha, honor youngers by responsible correction. So, responsible correction, dili siya nga basta lang nga makabunal ka, kundi ato i-treat nga kaning discipline ay kaning training, part ana is ang discipline. Amen? So, kung mag-training gani, na example na ni Pastor Job sa training sa military, singgit-singgitan sila nga about face, move forward, sa pa na, backward, sideward. Singgit-singgitan na sila, gamay kayo na ilang officer. Kaya unsa man, gitrain na sila, gidisipline na sila nga maminaw sa command. So the same way sa tua, kanang pagbunal sa bata, kanang pag-correction sa bata, dili na siya punishment. Kundi atong ibutang nga part na siya sa training. Kay biblical man na siya, biblical nga train up a child in the way that he should go. So para pagdako na niya, he will not depart from it. Kaya nga naman, naa naman itong guardrail na butang sa iyang subconscious mind. Naa naman itong iyang kahadukan sa una. Diba? So, diha man ang wisdom of the Lord, the wisdom starts from the fear of the Lord. So, also, we have to remember nga kaning responsible correction, mubunal ta, dili na for the sake of punishment, kundi ang focus nato is restoration. Amen? Restoration and improvement. Kaya unsa may purpose sa training? Di ba? Unsa may purpose sa discipline? Para makorek ang sayop. Amen? Dili nga, bunalan lang basta-basta walay rason. Di ba? Kita pod nga, mo discipline, dapat dili, wala ta sa atong kalagot, wala ta sa atong kasuko. Amen? So, responsible correction mo na siya. Ato na siyang na hisgutan previous Sundays pa, dili na ta maduwala na maayog karon. So, number 2, by honoring widows. That's the second way to pass on the good behaviors. By honoring widows. Kay karon sa atong society karon, wala na kay gitagaag pagtagad ning mga widows or bisan ka ng mga tigulang. Di ba? Kabantay ka na ang mga anak toy na ay nagtestimonyo nga tigulang sa una daw, mutaho inigwagi sila, tahuron pa sila. Oy manggabi dia tay, manggabi dia nay. Tahuron pa sila. Pero karon ang tigulang na mutahod sa mga batanon,
agi lang ko dong, kaya naman, hadlok lubaon. Diba? Mga bugoy-bugoy man, agi sa ko dong ha, agi lang ko, kaya naman, nag-session man, nag-inom man, base unyag, ang bitaron ba din, inig mo balibad, kulatahon. Oh. Ano sa naman, baliktad. So, pero if we pass on good manners, isang way ana is honoring widows. Ato nang naisgutan sa last Sunday, nga unsa ka importante din ng mga widows. Pero naatay criteria nga dapat ang katong mga widows lang without family na. Ang pwede isagop sa church, sagop ka pamilya ang church. Pag katong widow, wala na siya family nga mo take care sa iya hagyod. Kaya nga naman, ang responsibility ana dapat ang relatives. Kung naa kay tita, tito, or mama baka wala na sila partners, ikaw nga pamangkin, ikaw nga anak, imo ang responsibility to take care of your mother. Dili necessarily nga tanan mong time diha naka-focus sa iya. Ang yun sa Bible is dapat malighten ilang burden ba? Malighten, magaan-gaan. So pasabot, kung unsay capacity nato, gaskwela ra bata or nagtrabaho na ta or unsa, ilighten nato iyang burden, iyang mga obligations, mutabang pa iyang responsibilities. Amen? And then ingon sa Bible, second niyang sa tawag ni iyang criteria is dapat with good spirit. So na hisgutan na siya, dapat maayo siya in good works, nailhan siya siyang good works sa family, even sa strangers, and even in serving the apostles. So, and then last Sunday mo ni siya nga widows within senior years. Naisgutan po na nato nga anong importante nga kaning senior years lang ato ang dawaton. So naagi criteria kay ano sa Bible, widows indeed. So paspas lang nato gi-review ha kay last Sunday pa man naisgutan nato para dili ta makulangan sa atong time. So dirita balik sa atong lesson by honoring a church leader. So last Sunday ato nang naisgutan diha na kuan lang gamay, na point lang gamay, honor shown through double salary. Muna siya, honor shown through double salary. Ingon diha sa verse 17 tatong gibasa ganiha. So Sunday school man ta karon. So be ready with your Bibles ha, and then operators pod ready sa Bible references. So open ta sa atong Bible, and then if as much as possible na yung mga verses diha nga importante para sa inyo ha, i-note na sa inyong Bible or sa inyong lessons. So ingon diha sa verse 17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Ingon diha ha, rule well, be counted of, so dili day tanan nag-rule well. May elders nga nag-rule lang sila, kung gisugo, nag-rule lang sila kahit napilitan, pero mag-rule pa baka sila kung inconvenient na sila ha. Amen? Kung busy sila or inconvenient sila, kaya naa sila daghan giatiman, nag-rule pa ba sila? Pero yung diri sa Bible, rule well, be counted worthy of double honor. So itahod nato sila. And then napagigi-specify diha, dili lang rule well, yung diha is especially they who labor in the word and doctrine. Ato naman yung naisgutan last Sunday nga katong gatuon jud ba? Gatuon sa pulong and doctrine kaning application. Gistudihan di ba unsa ang pag-apply na isa tua? Di ba na ato naman na lesson sa una, the Baptist distinctives. Di ba? O doctrine na tanan. So kanang pag-study pa lang sa pulong, pagbasa sa pulong sa Ginoo, lahi pa lang imo ang tun-an unsa gining doctrine, unsa ni pag-apply sa tong kinabuhi. Amen? So dapat counted as double honor. Nahisgutan naman so adto ta sa Numbers 18:21. Numbers 18:21. So check lang nato unsay mga biblical basis for pastoral support. Nga even sa Old Testament, dili ni siya ingnon nato New Testament ra man na, wala man nagibuhat sa Old Testament, mugna ra man ni Paul or ni Timothy. No, tanaw nato ha. Old Testament Numbers 18:21 ingon diha, and behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance, for their service which they serve, even the service of the tabernacle of the congregation. So, gi-specify diha,
for their service which they serve. So naay service dahil naay gipangbuhat ang mga staff, naay gipangbuhat ang mga pastor. Ano na siya? Even the service, so lahi po ni, even the service of the tabernacle of the congregation. So naay lahi-lahi nga services. Wala lang gi-specify pero naka-distinct yun diha nga for their service which they serve, kinsa ilang gipang-alagaran, ilang gialagaran ilang pastor, ilang leader, and at the same time, napod sila service sa tabernacle of the congregation, kaning maintenance nato diri sa church. Amen? Or kaning services nato sa church. Na sila kaugaling ng mga ministry, song leader ka, sa announcement ba ka, or sa unsa ka, sa greeters ba ka, ushers ba ka, sa new believers class ba ka, or sa follow-up ba ka. Mo ni sila ilang trabaho, so dili lang, so ingon diha sa Bible, tungod sa ilang service diha, ingon diha, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance. So biblical pa lang daan diri, hisgot man ni siya tithes, pero in general, biblical jud di ay nga tungod kay ga-perform ni sila sa ilang trabaho kanang mga Levites, tagay sila og inheritance. Amen? Pasabot, i-honor sila sa unsa imong increase. Pero dili na napanidaghan mga services, o sa mga services ani kaning teaching the law to the people. Ingon diya sa verse Deuteronomy 33:10. Last na nga basahon nato, Deuteronomy 33:10. Teaching the law to the people. Ingon di dire they shall teach Jacob thy judgment and Israel thy law. They shall put incense before thee and whole burnt sacrifice upon thine altar. Si Jacob and Israel, the same tao raman na sila. Diba? Pero nga nung specify gida, they shall teach Jacob thy judgments and Israel thy law. Kaya na ay mga kaigsuunan sa congregation nga kailangan sila tudluan sila kahadlok ba? Judgments. Diba? And then naa po yung mga, siguro kanilang mga kaigsunan nga naa sa sala, naa sa, so gispesify diha nga trabaho sa usak pastor, mubadlong sa mga nakasala. Amen? Or ongoing, padulong sa sala. Pero ingon po diha, and Israel thy law. Para katong sa uban nga wala pa nakasala, or para sa ato nga warning pa lang, or nakalingkawas na kadiha lang nga sala, mo nang naay law. So brad, sis, natay balaod, natay pahimangno daan sa Ginoo, kung dili ni matuman, mo ni mahitabo nimo, mo ni judgment. Amen? Pero ingon diya sa sunod they shall put incense before thee and whole burnt sacrifice upon thine altar. So kana diha nga part is mo na ang worship. Diha mo na diha ang sacrificial offering, part ang worship ana, ang paghatag og offerings. Pero ang prime job, prime responsibility sa usa ka leader, sa isa ka pastor, mo ang pagtudlo sa tua, pagbadlong sa tua. Amen? Pasado ba atong pastor ana? Dili, wala ba ta ginabadlong sa atong pastor? Ginabadlong, sige, di ba? Amen? Pero wala nang kanindot diha, iya man lang na-apply diha, so naa siya entitled pud siya anang ikaduha. They shall burn the incense before thee and whole burnt sacrifice unto thine altar. Kay sa una manggod, iyang usa sa mga kauban sila nila Aaron, mga Levites nila, mo'y mutabang og sunog. Kay imagine 12 tribes magdala og offerings kada adlaw. 12 tribes magdala, so tablaw baya pud sila hiwa patulo sa dugo, then sunog, hiwa patulo sa sunog, then offer sa Ginoo. Mo nang tabang sila, so pasabot ani part man sa sacrifice ay sa worship. Ang worship ani gasunod lang after sa ato ang pagtudlo niya sa tuwa sa pagbadlong og mga balaod, judgments and thy law. So daghan pa kayo unsay klase-klaseng services nga gihatag sa usa ka pastor, usa na diya ang leading o sa worship and music. Kung kadumdum mo katong sa lesson nato nga kay David, nga gi-prepare niya ang tanan nga materials para kay Solomon nga mo build sa temple, di ba? Naka-ready na tanan. Mo ni ang gold, mo ni ang tanang gamit, naka-ready na.
Pero the next chapter ana, ang usa nga giready ni David, ang porters ug ang kaning musicians. Nag-lead si David og porters and musicians. So say pasabot kaning porters mo ni sila ang mga gatekeepers, mo ni sila ang murag mga security sa church. Or mo ni sila mga ushers nga they make sure nga walay mag-misbehave during service. Muna silang naa sa likod, importante na siya kay pag naay bisita para dili mo madisturbo, nagready ng mga lingkuranan, gipalingkod sila, gitagag ballpen, gitagag lesson, gipahulam Bible kung walay Bible. Amen? Kay mulingkod sila diha, then wala sila dala kay bisita gud, wala sila kablawan sa buhaton, mandisturbo ta. Di ba? So muna importante kay ng porters pod. Pero ang galid ana si David. Ang galid ana si pastor. Ang gahuna-huna anak, mo ni buhati, mo ni ga-assign nimo si pastor. Amen? Kana palang daan in orderly manner para sa tong pagsimba, dili ba worthy ang atong pastor ana of double honor? Amen? Para dili ta madisturbo ba? Ga-ready pod siya og instruments. Singing kita as much as possible. Piano lang sana ato ang instrument karon. Usahay pod na mo gawas nga flute, pero prayer gyud ni pastor mahimo natay orchestra. Diba? Ang kulang na lang is kamo. Kulang na is mga young people para mo tuon. Or bisag adult, pwede ka mo tuon. Kung sa imong ganahan nga instruments, ato ba kang cello or baho baka bass guitar, ay lang drums og cymbals ha. Kita ko Sir Warren, ana Sir Warren. Sakpan Sir Warren. Murag ganahan siya drums ba, no? So, naamoy chance, natay chance tanan. Kung musically inclined mo, apply mo. Para manindot ato ang kuhan. So, daghan man na diha. Ato po nang naisgutan katong first fruits principle. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Ingon po sa Deuteronomy, thou shalt not muzzle the ox when he treaded out the corn. So, sa Old Testament pa lang, gaingon na ang Bible, even kila Moses pa lang daan, gaingon na sila nga, gatrabaho man na sila Moses, thou shalt not muzzle the ox when he treaded out the corn. Kung naay gagaling nga baka ba, ayaw tabuni yang baba, tuguti lang siya nga, while gatrabaho siya, di ba, galing, kung kita mo katong karaan kay nga galingan, wala man ko kaabot na ana, pero nakakita lang ko ba, wala lang galihok. Pero nakakita ko nga, bato din na diha sa base din naay gapatong dako kayong bato pod, then mura siya giarsa og gihiktan bitaw nga paana nga kahoy, kay katong kahoy mao toy ihikot diri murag ibakpak sa baka or sa kabaw, then katong kabaw forward ra na siya sige, gatuyok-tuyok ra na siya sige hangtod magaling tong naa sa ilalom, kay butangan naman ay buslot dira halo diha. Pagbutang to nila og kuan, magaling to siya. So pag magaling, naman yun yung mga usik-usik, ang pisik-pisik. Dili daw busalan ka ng na gagaling nga ox. Pasabot ana, tuguti siya nga makakaon or makabenefit sa iyang trabaho. Amen? Kita mo, sugot ba ta, manrabaho ta, walay sweldo? Tiway lang? Dili. Diba? Okay ra ang tag charity event. Matrabaho ka, ikaw pa'y gahatag. Okay ra na siya. Pero kung normal trabaho, naagi na yung sweldo. So mo po na diri sa tua, sa Bible, nga tugutan nato nga, diha man nagkinabuhi ang atong pastor, diha man siya, nag full time siya, atong mga staff, diha man sila nag-serve sa Ginoo, tugutan nato sila nga maka-inherit pod sa ato ang blessing. Amen? Muna siya nga, na ay way for us to participate is through offerings, through giving. Hindi man taka-participate nila, kaya naman kayo imong business, naman kayo imong work. Sila nga nag-full time, diha man sila nag-focus. So, unsaon man, ang gihatag nga good health sa Ginoo sa imo, gitangakan kanyang power to gain wealth, muna siya atong gamiton, kung ano atong portion, para atong i-share diri sa church through the offerings. Amen? Ang usaha na offering, ikaduha na ka na mag-involve ka sa ministry. Nya, wala ba day na gitudlo sa tong pastor? Diba? Gitudluan ta niya tanan from the Bible, from the Old Testament pa. Dili ni siya nga kanang mugna lang niya. Diba?
So pasabot ana, ang atong pastor pa lang pasado na diri sa honor shown through double salary, pasabot double honor. Natoy gingon nga pastor sa una, young people pa ko, ana siya unsay trabaho sa presidente? Magdumala. Ang pastor kay dumala pud og church. Unsay trabaho sa presidente? Mag-istorya og sana mediate sa mga gubot para mahilom, dili sila mag-away, di maggira. Mo po nagibuhat atong pastor. Usay ang atong pastor pay maawayan, di ba? Ibi siya mo ga mediate sa inyong duha, siya nahinoy na himuang kontra. Di ba? Siya, kung buto na unahan, mas dako pag sweldo ang pastor kaysa presidente. Pero yara itong example, binuang lang. Pero in a sense, wala sa job description ng sa pastor nga mora niyang buhaton. Yung nahitabo, gibuhat na niya tanan kung unsay kaya. Diba? Labi na ka ng pioneering pastor gid siya sugod sa simbahan, siya pa nahimong architect, siya pa nahimong engineer, siya pa nahimong musician dong una pa gyud, siya pa nahimong song leader, siya pa nahimong tanan niya gibuhat tanan. O imagine na, sugot ba kag trabaho nga tanan imong buhaton din imong sweldo pang inganira, diba? Wala man na sa pagpangwinta, pero example lang ba mo nang gingon sa Bible diha, double honor. Muna atong naagian diha sa verse 17 ganina, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. So kabalo na ta nganong si Paul giingnan niya si Timothy nga mo ni ipaingon sa Corinthians nga ngano ding kailangan sila double honor kay ngano man, especially they who labor in the word and doctrine. Okay, next is B. Honor is expressed by not depriving food supplies. Ato naman na siyang nahisgutan ganiha, pero usa na siya diha, dapat dili nato sila i-deprive of food supplies. Pasabot ani kaning mga basic living needs. Diba? Mga ministry expenses, mga provision sa family, thankful for some of the members, even extending hindi lang sa tithes, offering, o unsa pa diha sa first fruits, pero they even extend love gift. Sabot ana, wala na siya ilabot. Wala na siya dapat sa listahan. Pero out of their love to their pastor, out of their faith to God, double honor, gahatag sila love gift. Dili ni siya necessary, pero if you want to increase your faith, if you want to earn God's favor, dili man nato mabribe ang Ginoo, pero usa man na saya ang kung favorite nimo ang favorite sa Ginoo, which is ang pastor. Do you think dili ka matagag favor sa grace sa Ginoo? Di ba? In some way, dili kailangan money. Ayaw ninyo na kwarta na pud ko. No. Love gift nimo sa yung pastor, even your time. Di ba? Gawas ka diha sa imong trabaho or unsa ba ka, imong ipag-drive si pastor, aha ka next month. Pwede ako mo drive nimo? Diba? Daghan tag drivers diri. Extend lang ba? Extend sa inyong time. Or, pastor, na gitagaan kog regalo sa akong kuan, daghan man kay ning t-shirt o imuhaning duha ani. Dili kailangan money. Unsay blessing na adiha nimo or unsay nakita nimo nga pwede man na akong ihatag ni pastor o sag dili ni unta nimo, imo untang masuot pa, imo pa untang magamit, pero out of love ba? Dili kay adi naman nako guot naman ni nako, busdik naman akong tiyan. Ako nang ihatag ni pastor niya. Nanay gisi ba kay busdik na god? Diba? Dili lang, extra lang. Amen? Love ba? Bitaw sa una kung nakaagi sa uyab-uyab. Diba? Bahalag wala ko'y mapalit. Hala, para ni saya, the best akong ihatag. O diba? O hindi, gabulag ra gyapon. Unsa na lang ka diri sa kung ato nang ihatag sa Ginoo sa pastor nato. Amen? So, padayon ta, letter C, honor by disregarding accusation without two witnesses. Honor by disregarding accusation without two witnesses. Yung diya sa verse 19. Against an elder, receive not an accusation. Pagkabahin ni sa elder gali nga naay sala, naay gi-brought up diha nga sala against sa elder, ingon sa Bible diretso, receive not an accusation. Pero naay but
but before 2 or 3 witnesses. So kung nakakailaing mga witnesses, 2 or 3, minimum ha 2. Nakakay-witness nga tinuod ni, nga mo ni gibuhat sa inyo ang leader, sa atong pastor, ay ra ni mo i-entertain. Pero before tamo padayon diha, again, biblical gyapon ni siya. Balik ta sa Deuteronomy 19:15. Biblical ni siya, gastart ni siya sa panahon nila Moses. Ang Ginoo mismo gaingon ani ngadto ni Moses unsaon niya pagdeal sa 12 tribes or sa wala pa may 12 tribes sa una atong gikan sila sa Egypt, unsaon niya pagdeal sa millions of Jews, Israel. Nga naay mo abot gyud nga mureklamo sila against si Moses ba, butang-butangan nila si Moses. Pero ingon sa Bible verse 15, ingon diya, one witness shall not rise up against a man for any iniquity. Against a man ha, dili lang galing ni sa leader, even sa among the members, or for any sin. In any sin that he sinneth. Sunod, at the mouth of 2 witnesses only. So, ayara ni mo i-entertain, ayara ka mo rise up against for any man, ayara ka mo reklamo ba? Ayara ka mo magdala, anay nga sala, uy, na ako isumbong ba, ana? Ayara na siya for any man or any sin. Pero ingon siya diya, at the mouth of 2 witnesses. Dapat na ay 2 witnesses lang sa. Or, at the mouth of 3 witnesses. Oh, giklaro gyud. 2 witnesses, napag 3 witnesses. Kung wala kay 3, o diha lang ka sa 2. Pero wagay nakapasar sa 2, o ayaw na. Thou shall not rise up against. Shall the matter be established? O so ay hara paminawon, o sige, kung tinuod yun na siya, o sige, nakakaitulo kami witnesses, o sige, ato nang hisgutan. Verse 16, ingon diya, verse 16 na, if a false witness rise up against any man to testify against him that which is wrong, verse 17, then both the men between whom the controversy is shall stand before the Lord, before the priests and the judges which shall be in those days. So kung magtumo-tumo ka, magdala kag false accusation against sa imong pastor, nya wala kay witness dala, kamong duha nagkisinabot, wa mo isa ra man imong witness. So kamong duha ingon sa Bible, ikaw na hinoy manubag ana sa Ginoo. Ikaw mahinoy manubag diha sa mga judges which shall be in those days. Kung inyo nung tiwason og basa bitaw ang nahitabo ani katong dili bitaw mo to ani ni Moses nga wala dili gid siya bisag gidala na siya sa church, ang Ginoo mismo gapatay. Ginoo ha mismo gapatay. Si Moses, ganyan siya, Lord, ayaw sila hot the Lord, tagaay silang tsansa. Amo na naisgot last time, katong sa conference at sa mga pastors, tagaay silang tsansa, Lord. O, ano sigo, o sige, tuguti nga kaning mga mini nga pastor, kayo mag-leader, mao lagi sila gustong ma-leader, ilang di-accuse si Moses, manggod nga, ug si Aaron, nga dili sila fit, nga mong priest, dili sila fit, mahimong pastor. O sila man kay tinuod nga pastor, o sige, tuguti sila nga mahalad diri sa Ginoo. Kamo pod paghalad pod diya sa Ginoo. O gahalad. Paghalad sa Ginoo wala gidawat ilang hanad. Ana sa Bible. Katong mga naghalad nga dili wala gidawat sa Bible, ayaw hawid silang gamit. Even sa ilang tents, ayaw hawid palayo mo. Kaya unsa gibuhat sa Ginoo, gipangpatay sila tanan. Imagine. At least wala na damay ang mga congregation ang katurang napatay 200 kabok follower adtong false nga pastor or nagtumo-tumo, nagdala og false accusation. Imagine ha, kung ang Ginoo mismo nag-execute adto nga judgment, dili man na karon New Testament nga siya mo diretso execute sa judgment. Kaya naman, namatay atong free will, nanay Bible, nanay pastor gahatag nato instruction. Ang may tabuan na mawala atong favor sa Ginoo. Failed business dealings, project nga wala namang human, or unsa baka atong mga gipaabot nga dili mahitabo. Tungod na ingani. So, last na atong basahon, ingon sa Matthew 18:17. Adto ta sa Matthew 18:17 sa atong screen. Last na ni siya. Mao gyapon ni si Jesus na mismo ang gingon ani ha. Ganiha ang Ginoo, instruction to Moses. Karon New Testament ni. Dili nga sulat-sulat lang. Jesus na mismo, kung naamaw sa inyong Bible, ana,
red letter edition ninyong Bible, naka-color red na nga text. Ingon diya sa verse 17. Sa 15 ug 16, mao ra gyapon na, ayaw paminawa kung wala siya 2 or 3 witnesses, false accusation, blah blah. Pero sa 17, and if he shall neglect to hear them, tell it unto the church, dalo na sa simbahan. But if he neglect to hear the church, bisan sa simbahan di na maminaw, di gyapon magpatuo sa pastor, let him be unto us an hidden man and a publican. Si Jesus na mismo gaingon na kung siya pasabutan ng hidden man, mura na kag unbeliever. Tuguti siya, wa man siya tawod sa pastor, wa siya tawod sa pulong sa Ginoo. Gidala na siya sa simbahan, di gyapon siya nga mutuo nga, I tell the truth, nothing but the truth. Di ba? Mag-testify ka, dapat di ka mamakak. Labi na naa ka sa simbahan, nya namakak ka. Oh, let him be unto us an hidden man. Posible dili ka luwas. And a publican, kaning publican mo ni siyang tax collector sa unang nga time. Known ni sa ila mga corrupt nga politician at that time. Tax collector gilabelan ni sila as usa sa mga notorious sinner. Imagine na, kung notorious sinner sa ato diri, drug lord ba ka, or rapist or murderer, unsa. Pero sa una sa Bible, hidden man. I-treat siya, let him be unto thee as an hidden man and a publican. Sugot ba ka na? Mahimo kang unbeliever, mahimo kang walay Ginoo or at notorious sinner. Jesus na mismo ga ingon ani ha. So wala na gapasabot nga mag-disagree kasi yung pastor diretso ka patay. No. Pero ang Ginoo gitreat kaniya ing ani. Amen. So mo nang be careful ta. We should have a double honor sa atong pastor kay ngano man ingani mahitabo kung dili ta mamino sa atong pastor or sa Ginoo gihatag ng Ginoo sa tuwa. So dili na nato basahon kaning napay ingon diri sa 2 Corinthians nga si Paul mismo gasulat siya sa Corinthians, ingon siya diri, ako lang magbasa, ingon diri, this is the third time I am coming to you. Gisulatan niya ang Corinthians, siya, in the mouth of 2 or 3 witnesses shall every word be established. Gi-specify yun ni Paula, this is the third time I am coming to you. Wala na ko'y mahimo ninyo, ikatulo na mo na ako giingnan. Napag 2 or 3 witnesses, wala gyapon mong patuo, Ginoo na'y bahala ninyo. Basta lang lisuda na no. Ang pastor gadurog ampo nga proteksyonan ta sa yawa, sa kadaot or unsa pa, dili ta masayop sa tong judgments. Gitudluan gyud niya unsa ang pagsalig sa Ginoo by reading the word, by studying the word, by praying, dili magsalig sa tong skills or abilities, by praying jud. Pero nahitabo ani sa Bible si Paul, asya, last na ginin akong hingon ninyo, Ginoo na'y bahala ninyo. Na, unsaon na lang ka kung i-withheld sa Ginoo ang prayer ba, sa atong pastor, dili na siya mag-pray sa tua. Unsa na lang mahitabo. Amen? Even si Jesus, ni-give up. Sa atong gibasa ganiha, di ba? Let him be unto thee as an hidden man. I-treat na siya nga unbeliever. I-treat na siya nga publican, notorious sinner. Diba? So, dili di ay naade expiration sa grace, sa grasya. Or next is honor by applying discipline to violators. Dirita mo end. Honor by applying discipline to violators. So, kung kita gitudluan nga mo disiplina sa atong anak or sa atong brother, sa atong naisgutan last time, napod as a leader sa church, napod ay siya responsibility nga mo discipline to violators. Verse 20. Ingon diya sa atong lesson ganiya, sa atong gibasa sa 1 Timothy 5:20. Them that sin, rebuke before all. Diya sa tanan, that others also may fear. So kaning sa verse 20, mo na ni siya ang, kung dili mo tuog yun siya sa verse 19, sa verse 19 nga dapat naa siya, dapat una credible na imo ang source, ikadua na kay 2 or 3 witnesses. Kung dili gyapon na siya mopatuo nga tumo gyud gyapon bisag wala gyud kuan, them that sin rebuke before all. Sa kadaghanan na siya i-rebuke. Para asa that others also may fear. Para magbaton siya kahadlok. Amen? Pero kung atong tumanon tong sa previous verses,
Di ba? Nagisgot magyapon ig correction dito sa atong mga brothers and sisters ko atong last Sunday. Ang point nato dito is restoration for improvement. Pero kung dili na siya magdala og restoration, dili na siya madala og improvement, di na siya magdala og pahimangno, gitagaan na siya way sa Ginoo nga, sige na ka chance to bring up your issue, pagdala og 2 or 3 witnesses, dili gyapon siya. Mo na siya ang last. Kailangan na siya i-rebuke, badlungon sa kadaghanan that others also may fear. Amen? Dili tanan, kita tanan gipakamatyan sa Ginoo. Amen? Sa cross. Pero dili tanan nakadawat sa iyang kaluwasan. Amen? Katulang willing, katulang nituo sa plano sa Ginoo. Pero nganong naamay nganong naamay langit ug impierno? Para katong naluwas dito sa langit, katong wala nakadawat sa kaluwasan adto sa impierno. Unsay purpose? The others also may fear. Diba? So ayon yung butang lenient kayo mo sa atong Christian life, God is love bitaw, God is kuan bitaw. Pero bantay, ang Ginoo na siya limit sa iyang grace. Yang gugma na adiha pero naa siya limit sa iyang pasensya. Mo nang gihimo niya ang naatay law, naatay balaod para mo tudlo nato unsay right and wrong. Amen? Ingon dia sa tong lesson, balik ta sa tong lesson, some commentaries refer to the elder as the violator that needs to be rebuked. Pero ingon diri, however, this is not the case in this verse because the context starts in verse 17. Unsa ingon diya sa 17, elders that rule, labor in the world. And the word. And verse 18 emphasizes that laborer is worthy of his reward. But using the law of proper sentence construction, so ang blank niya is proper sentence construction, the last subject is the reference of the last agenda. So, pasabot diya, ingon diya sa verse 19 og 20 nga gibasa diha, ganiha, so kaning elder is the first subject, kaning witnesses is the second subject. So, therefore, sa atong lesson, them that sin, rebuke before all, refers to the last subject. Kinsa man ni sila? Those being warned not to receive an accusation or the hearers. So, mo ni sila ang mga congregation. Mo ni sila ang kita, mga members, nga dapat, kung naay atong i-filter sa nato daan ba, dili ta mo dawat diretso accusation against our leader. Pero kung dili ta maminaw ana, mo ni siya ang pasabot ani. Kita ang gi-warningan. Their acceptance means disobedience and needs to be rebuked. Kung kita nag-entertain anang issue, wala nato gisunod ning mga criteria, mo lang kita dapat ang mabadlong, mo na siya dapat ang mabadlukan. Kaya nga naman, number 1 diha violators are gossipers. Muna siyang tattlers, katong tattlers na nahisgutan nato last time. So kani ding pagtabi-tabi nato, abi na usahay mo bisita ta kay mag-prayer meeting ato ipag-pray si pastor, atong iani si pastor. Pero wala dito ga Bible study, ga kuan dito. Gatabi, ga chismis. Violators are the meddlers. Busybodies. Naisgutan nato ni sa previous verses. Mga busybodies, mga gusto mag-apil-apil. Sa walay labot, apil-apil. Kaya na mo usay po, mudagdag ba? Muna itong bantayan ha? Usay na kay mahibalaan, ay, dili man na mausis. Dapat ingani inyong buhaton. Pastilan. Diba? Nagsulsul. Muna itong bantayan. Dapat, stop tana. Naba kay witness? Kinsa man lang kakita lain. Wala noon, akura. Di ta mahisgot ana, Brad. Di ta mahisgot ana, sis, kaysa iya na sa yawa. Amen? Ayaw entertain. Kaya naman, maapil ka na, number 1, gossipers. Kung igor ka tigpaminaw, imo lang gi-entertain, apil na ka na, gossipers. Pero kung gasulsol ka, mo ng mga meddlers. Number 3, violators need to be disciplined with specific result. Okay, eventually, dili ka i-discipline sa pastor, sa church, kung dili pwede i-discipline po ka sa Ginoo. Nya ang result, dili na tong restoration. Sa previous verses atong gibasa, ang result is fear. To cast fear among themselves. So muna atong bantayan. I hope natin nakatunan, medyo strong ni siya nga part.
I hope natin bantayan nga dapat ang lesson na to aning nga section is dapat we have to honor a pastor with double honor. Kung sa atong tahod sa atong mga bosses or maestro maestra nasa gawas, dapat double ato ang honor diha kay pastor. Wala man na niya gihikaw nga pagtulunan diri sa tua, even siya nagtudo man siya diri sa tua, even sa other churches, so we are blessed nga gituduan ta sa Ginoo. Amen. Kung saan di pagtawad ato ang pastor. So next Sunday na po ni kaning by honoring your position. So magpray ta alang sa pagtapos sa atong Sunday school. Ginoo, salamat Ginoo na human among mensahe karon sa paghatag og honor sa imong gihatag nga pastor diri sa among shepherd Ginoo. We pray God nga amo ning maapil sa among day-to-day Lord nga dealings nga always we consider our pastor. We always consider his counsel, Lord. And then dili mo entertain ng mga any false accusation except ni establish sa 2 or 3 witnesses. Salamat kay Ginoo aning reminder. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brother Ed.